Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang taong pinagkatiwalaan na mag-aalaga sa mga sanggol, ngunit siya pala ay magiging isa sa mga notorious na mamamayan ng England. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Pakinggan mabuti ang mga pangyayaring aking isasalaysay ayon sa petsa ng mga pangyayari at ang mga pangalan ng mga sanggol ay akin lamang binigay gamit ang pagkakasunod-sunod ng mga letra ng alpabeto. Si Lucy Letby ay ipinanganak noong January 4, 1990 sa Herefordshire, England. Siya ang nag-iisang anak ng finance manager na si John Letby at ni Susan Letby na isa namang accounts clerk. Buntis na si Susan nang sila ay ikasal ni John kaya't 6 na buwan matapos ang kasal ay nakatakda na itong manganak. Noong ipinanganak si Lucy ay nahirapan ang kanyang ina, ngunit sa tulong ng mga nurses, siya ay nailigtas sa anumang kapahamakan. Nang malaman ni Lucy ito ay nangarap na siyang maging isang nurse at makapagligtas din ng mga pasyente gaya ng ginawa sa kanya noong siya ay iniluwal ng kanyang ina. Dahil nag-iisang anak ay alagang-alaga siya ng kanyang mga magulang at dahil na rin muntik nang mawala ito noong ipinanganak. Nag-aral si Lucy sa Elston School at Hereford Sixth Form College. Kumuha siya ng BSc in Child Nursing sa University of Chester at graduate dito noong 2011. Siya ang unang nakapagtapos sa isang university sa kanilang pamilya, kaya tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang na in-advertise pa nila ito sa dyaryo. Lumipat si Lucy sa Chester na 100 milya ang layo o higit 2 oras ang biyahe mula sa Hereford kaya't lubhang nag-alala ang kanyang mga magulang. Dito kasi siya nakakuha ng trabaho bilang isang registered nurse. Tinulungan siya ng kanyang mga magulang na makakuha ng 3-bedroom duplex apartment na malapit sa ospital na kanyang pinagtatrabahuan. Sabi niya sa kanyang mga kaibigan ay nagigilty siya dahil malayo siya sa kanyang mga magulang na laging nag-aalala sa kanyang kalagayan at nalulungkot dahil hindi nila kasama ang kanilang unika iha. Ngunit ito daw ang gusto ni Lucy dahil minsan pakiramdam niya ay para siyang nasasakal sa sobrang pag-aasikaso sa kanya ng mga magulang. Nagsimulang magtrabaho si Lucy bilang nurse sa Countess Chester Hospital noong 2012 sa neonatal unit dito, kung saan ang kanilang mga pasyente ay mga kapapanganak na sanggol lamang. Ang mga neonatal nurses ay kailangan marunong, mabilis, matibay ang loob at may dedikasyon dahil sila ang mag-aalaga sa mga bagong silang na merong iba't ibang sakit. Maganda ang naging takbo ng career ni Lucy bilang isang nurse. Wala anumang nakaraang reklamo sa kanya mula sa Nursing and Midwifery Council. Minsan din siyang napiling model para sa isang fundraising campaign ng ospital at ginamit ang kanyang larawan sa mga karatula. Ilang beses din siyang lumabas sa dyaryong Chester Standard para makatulong sa paglikom ng £3 million para sa pagpapatayo ng bagong neonatal unit ng ospital. Noong 2012, makikita siya sa isang karatula na may kargang sanggol bilang bahagi ng isang campaign. Siya rin ay naging paksa ng isang maikling panayam tungkol sa kanyang trabaho bilang nurse. Sa unang bahagi ng 2015 na kumpleto ni Lucy ang isang specialist training course na ang ibig sabihin ay isa siya sa iilan lamang na kwalipikadong mag-alaga ng mga sanggol na may malubhang sakit na nasa intensive care unit na tinatawag nilang Nursery 1. Napaaga ang ipinanganak ang kambal na tatawagin nating Baby Adam at Baby Belle. Ang mga sanggol ay 6 weeks premature at sila ay nilagay sa Nursery 1 dahil na rin sa kalagayan nila. Dumaan ang mga araw, maayos naman ang kalagayan ng kambal. Noong June 8, 2015, bandang 8:00 ng gabi, nagsimula ang shift ni Lucy at siya ang itinalagang nurse sa Nursery 1. Nang maiwan mag-isa si Lucy ay tinurukan niya ang IV ni Baby Adam ng hangin. Ang IV ay ang aparato kung saan pinapadaan ang gamot ng pasyente. Bandang 8:26 p.m. tinawagan niya ang doktor at sinabing lumalala ang kondisyon ni Baby Adam. Sinubukan nilang i-resuscitate ito ngunit tuluyan nang namatay si Baby Adam. Ayon sa doktor, nag-iba ang kulay ng bata at meron daw itong batik-batik sa balat nito na ngayon lang niya nakita. Noong June 9, tinutukan na ng mga magulang si Baby Belle
Natatakot silang baka mangyari kay Baby Belle ang nangyari sa kakambal nito. Ngunit nahikayat sila ni Lucy na magpahinga muna at siya na ang magpapainom ng gata sa bata. Pero pagkaalis ng mga magulang ni Baby Belle ay tinurukan ni Lucy ng hangin ang IV nito. Kaya't bandang 12:30 ng gabi ay tumigil sa paghinga si Baby Belle. Dumating ang mga doktor at na-resuscitate naman ang bata. Napansin muli nila ang kakaibang kulay ng balat ni Baby Belle na gaya ng kulay ng balat ni Baby Adam. Makalipas ang ilang araw, ipinanganak si Baby Charles na 7 weeks premature at tumitimbang ng higit 1.8 pounds lamang. Nagdaan na ang mga araw noong June 14, maayos naman ang kalagayan nito. Ngunit nang tumayo na si Lucy sa tabi ng higaan ni Baby Charles, ay biglang nag-alarma ang monitor ng bata. Pero kahit na tumutunog na ang alarma ay nakatayo lang si Lucy doon at hindi man lang tumulong para muli itong buhayin. Sa kasamang palad hindi na nagising si Baby Charles. Dito na rin nagsimulang tumingin si Lucy sa Facebook accounts ng mga pamilya ng mga bata. Nang umaga ng June 22, 2015, si Baby Diane ay 2 beses tumigil sa paghinga pero nare-resuscitate naman ng mga doktor. Ngunit sa pangatlong pagkakataon na pag-collapse ng bata ay tuluyan na itong namatay. Napansin nila ang kakaibang kulay ng balat ng bata gaya ng kulay ng naunang kambal. Napansin din ng magulang ni Baby Diane na andoon si Lucy bago nawala ng malay ang anak. Si Lucy naman ay muling hahanapin ang Facebook accounts ng mga magulang ng bata. Noong July 2, 2015, sinimula ni Dr. Stephen Breary, ang head consultant sa neonatal unit, ang pagsusuri sa 3 hindi pangkaraniwang pagkamatay ni na Baby Adam, Baby Charles at Baby Diane at ang muntik ng pagkamatay ni Baby Belle na nangyari sa loob lamang ng 2 linggo. Ayon kay Allison Kelly, Director ng Nursing at Deputy Chief Executive, tanging si Lucy lamang ang andoon sa 4 na magkakaibang insidente. Noong Agosto, isa na namang kambal ang ipinanganak na 7 weeks premature. Tawagin natin silang sina Baby Edward at Baby Francis. Si Lucy ang nakatalagang nurse noong oras na iyon. Tinurukan niya ng hangin ang IV ni Baby Edward. Ginalaw din niya ang tube nito sa ilong. Bandang alas 9 ng gabi noong August 3, pumunta ang ina ng kambal sa neonatal unit para sana magdala ng breast milk. Nakita niya si Baby Edward na may lumalabas na dugo sa bibig at umiiyak. Nakita din niya si Lucy na nakatayo lamang sa harapan ng incubator na parang akala mo ay abala sa pag-aalaga sa bata, ngunit wala naman talagang ginagawa. Maraming beses nag-collapse si Baby Edward, ngunit kalaunan ay namatay din noong August 4. Kinabukasan ang kakambal nitong si Baby Francis naman ang biglang tumigil sa paghinga. Sinubukan nilang i-resuscitate ang bata, ngunit huli na ang lahat dahil tinurukan na ito ni Lucy ng insulin. Sa mga susunod na buwan ay laging titingnan ni Lucy ang mga Facebook accounts ng mga magulang ng kambal. Noong September 7, sinubukan din patayin ni Lucy si Baby Gina sa pamamagitan ng sobrang pagpapainom ng gatas nito at pagturok ng hangin. Si Baby Gina ay 15 weeks premature at 1 pound lamang ang timbang. Sumuka ang bata at tumigil sa paghinga, ngunit kanila pa rin itong na-resuscitate. Noong September 21, sinubukan muli ni Lucy na tuluyan na si Baby Gina sa pamamagitan ng pagpapainom nito ng sobrang daming gatas. Dahil dito nagsuka ito at tumigil sa paghinga. Buti na lang naging mabilis ang mga doktor at muli itong nabuhay. Pero dahil sa mga nangyari ay nagkaroon na ito ng pinsala sa utak. Noong namang September 26 at 27, sinubukan ding patayin ni Lucy ang bagong silang na si Baby Harry, ngunit hindi siya nagtagumpay dito. Noong September 30, tinurukan ni Lucy ng hangin si Baby Irene sa kanyang nasogastric tube kung saan pinapadaan naman ang pinapainom na gatas sa bata. Naka-recover naman dito si Baby Irene, kaya't noong October 12, ginawa na naman ni Lucy ang pag-inject ng hangin dito, ngunit naka-recover muli ang sanggol. Dahil naagapan siya ng ibang nurse. Nakita nung nurse na nakatayo lamang si Lucy sa may pinto at nakatitig kay Baby Irene na naghihingalo na noong oras na iyon at buti na lamang dumaan ang nurse na ito. Ngunit noong October 23, nagtagumpay na si Lucy sa kanyang balak kay Baby Irene.
Tinurukan niya muli ito ng hangin. Nang tumigil sa paghinga ay sinubukan pa ni Lucy pigilan ang ibang nurse na buhayin ang bata at sinabing kaya niyang ayusin ang sarili niya. Ngunit nang sinubukang i-resuscitate ang bata ay tuluyan na itong namatay. Matapos nito ay pinadalhan ni Lucy ng sympathy card ang mga magulang ni baby Irene. Napansin ng doktor ang reddish-blue discoloration sa balat ng bata. Nakita rin sa x-ray ang napakalaking tiyan nito na resulta ng sadyang pagtuturok ng hangin dito. Kaya't noong October 23 nagpahayag ng pag-aalala si Dr. Breary matapos ang pagkamatay ni baby Irene. Ayon sa panibagong staff review, si Lucy ay laging nandoon sa tuwing may mamamatay na sanggol sa hindi maipaliwanag na dahilan. Isa pang consultant na si Dr. Ravi Hayaram ang nagpahayag din ng kanyang pagkabahala. Ngunit sinabihan lamang sila ng management na huwag nang mang-abala. Noong namang November 27, tinangkang patayin ni Lucy si Baby John, ngunit swerte itong nakaligtas. Noong February 8, 2016, humiling ng isang malalimang pagsisiyasat si Dr. Breary para makita ang ugnayan ng 5 hindi pangkaraniwang pagkamatay ng mga sanggol mula noong June 2015. Ang koneksyon ni Lucy sa mga insidente ay nabanggit sa meeting na isinumiti sa medical director na si Ian Harvey. Nag-request din si Dr. Breary ng urgent meeting kasama ang mga executives ngunit walang pulong na naganap. Pagdating ng February 17, sinubukan muli ni Lucy na pumatay ng bata. Ito ay si Baby Kate, pero buti na lamang ay na-resuscitate siya ng mga doktor. Nanatili si Lucy sa neonatal unit pero inilipat na siya sa day shift noong April 2016. Nagsimula na namang makapagtala ng pag-collapse ng ilang sanggol sa day shift. Noong April 9, 2016, tinurukan ni Lucy ng insulin si baby Leo at matapos nito ay tinurukan naman niya ng hangin ang IV ni baby Michael. Kaya't magkasunod na nag-collapse ang kambal. Muntik nang mamatay si baby Michael ngunit na-resuscitate sila ng mga doktor at nakarecover sa gabi. Sa pagsusuri nakita ang napakataas na insulin level sa katawan ni baby Leo. Ang biglang pagbaba naman ng heart rate at hirap sa paghinga ni baby Michael ay dahil sa hangin sa kanyang dugo. Nakaligtas nga si baby Michael sa pag-atake ni Lucy ngunit nagkaroon na siya ng pinsala sa utak. Napansin na ang pag-collapse ni na baby Leo at baby Michael ay tulad sa nangyari kina baby Edward at baby Francis. Kapwa silang kambal kung saan ang isa ay tinurukan ng insulin at ang isa naman ay ininjeksyonan ng hangin. Si baby Francis ay nakaligtas ng tinurukan ni Lucy ng insulin. Kaya't nakita sa pagsusuri na dinoble ni Lucy ang dami ng insulin na itinurok kay baby Leo para masiguro ang kanyang pagkamatay. Sa wakas, ang pagpupulong na hiniling ni Dr. Breary na kasama ang management ng ospital ay naganap noong May 11, 2016. Sa kabila ng mga dokumento at reports na ipinasa ni Dr. Breary kina Harvey at Kelly, walang aksyon na ginawa ang mga ito. Iminungkahi ng management na ang mga serbisyo ng National Health Service ay maaaring may kinalaman sa biglang pagtaas ng death rate. Wala ring katibayan o ebidensya laban kay Lucy maliban sa nagkataon na andoon siya. Pakiramdam ni Dr. Breary ang kanyang mga sinabi ay nabaliwala lamang. Noong June 3, 2016, isang araw matapos isilang si baby Nathan na may sakit na hemophilia, ay tinurukan ni Lucy ito ng hangin at itinulak ang nasogastric tube sa lalamunan ng bata na nagdulot ng matinding pagkasugat sa loob ng kanyang bibig. Ang hemophilia ay isang kondisyong namamana na nagdudulot ng matinding pagdurugo. Ang kondisyon ng bata ay ginamit ni Lucy para maitago ang kanyang nagawa. Noong ineksamin ng doktor si baby Nathan ay napansin nito ang matinding pagdurugo at hindi maipaliwanag na pamamaga sa likod ng lalamunan ng sanggol. Swerteng nakarecover si baby Nathan sa ginawa sa kanya ni Lucy. Noong June 2016 ay nagbakasyon sandali si Lucy sa Ibiza. Matapos nito, pagpasok niya sa trabaho, ay sinimulan na naman niya ang walang awang pag-atake sa mga sanggol. 2 kaso ang naganap na ilang oras lamang ang pagitan noong June 23 at 24. Si baby Oliver, isa sa mga triplets na bagong silang, ay tinurukan niya ng hangin na naging dahilan sa kanyang pag-collapse.
Lumaban si Baby Oliver dahil makailang beses din siyang tumigil sa paghinga at nakarecover muli matapos ang ilang oras. Tinanong pa ng ibang nurse si Lucy kung dapat bang ilipat ang sanggol sa ibang nursery para mas mabantayan mabuti. Ngunit sabi ni Lucy na hindi ito kailangan. Ngunit sa uling pag-collapse ni Baby Oliver ay tuluyan na itong binawian na buhay. Sa post-mortem examination ng bata, nakita ang matinding pinsala sa kanyang atay. Matapos mamatay si Baby Oliver ay itinuon naman ni Lucy ang kanyang atensyon sa kapatid nito na si Baby Paul. Ililipat na dapat ito ng ospital, ngunit bago mangyari iyon ay bigla na lamang itong tumigil sa paghinga at kalaunan ay namatay. Si Lucy ang huling nurse na nagbantay sa bata. Sa pagsusuri nakita ang hindi maipaliwanag na dami ng hangin sa loob ni Baby Paul at ang matinding pinsala sa kanyang diaphragm. Ang mga pagkamatay ng dalawa sa bagong panganak na triplets ang naging mitya para kumilos ang ospital. Sa wakas na pagtanto ng management na kailangan na nilang gumawa ng matinding hakbang. Pinayagan dalhin sa ibang ospital ang natitira sa mga triplets matapos magmakaawa ang mga magulang nito. Huling linggo ng June ay pinapatanggal na si Lucy sa departamento, ngunit sabi ng duty supervisor na si Karen Reese na maingat naman si Lucy at handa itong akuin ang responsibilidad kung sakaling may mangyari muli sa sanggol na nasa kanyang pangangalaga. Pero noong July 2016, tinanggal na si Lucy sa neonatal unit at pinadalhan din ang ibang nurses na naka-duty doon na isa sa ilalim sila sa individual clinical supervision bilang hakbang na maiwasan pa mangyari ang hindi pangkaraniwang pagkamatay ng mga sanggol. Sa panahong ito, nagboluntaryo pa si Lucy na siya na ang unahing isailalim sa clinical supervision. Kaya't napapaisip pa ang iba kung siya ba talaga ang salarin sa mga nangyayari sa departamento. Iniwasan ng ospital na humingi ng tulong sa pulisya dahil masisira ang kanilang reputasyon. Pinagpasyahan din ng management na hindi muna tumanggap ng mga premature na mga sanggol at kung meron mang mga anak doon ay agad itong ililipat sa ibang ospital. Ngunit napansin nila na sa pag-alis ni Lucy doon ay nawala na rin ang mga kasong biglaang pag-collapse ng mga sanggol. Sa patuloy na pag-imbestiga ng ospital, nakita nila na ang kakulangan sa tao at bagal sa pagresponde sa mga emergency ang itinuturo nilang dahilan ng pagkamatay ng mga sanggol. Dahil sa kanyang pagkakatanggal sa neonatal department, si Lucy ay itinalaga na lamang sa paggawa ng mga administrative duties na malayo sa pakikihalubilo sa mga pasyente. Matapos ang 2 buwan ay formal na nagsampa siya ng reklamo sa ospital dahil sa pagkakatanggal sa kanya ng clinical duties. Noong January 27, pinanigan naman siya ng Board of Directors sa kanyang hinaing at humingi ng tawad kay Lucy sa nangyayari. Sinabi pa ng Chief Executive ng ospital na napagbintangan lang ng mga doktor si Lucy at wala man lang silang ebidensya laban sa kanya. Dagdag pa niya na hihingi sila ng letter of apology galing sa mga doktor na nagdiin sa kanya na natanggap naman ni Lucy noong February 2017. Ngunit noong March 2017, hiniling ng mga doktor na kailangan na ang tulong ng pulisya dahil nakatanggap sila ng abiso mula sa Regional Neonatal Lead na kailangan pa ng masusing investigasyon para matukoy kung ano talaga ang sanhi ng pagkamatay ng mga bata. Dahil magpahanggang ngayon ay wala silang direktang matukoy na dahilan sa maagang pagkawala ng mga sanggol. Natatakot din ang mga doktor at nurse doon dahil nakatakda ng bumalik si Lucy sa neonatal department ng May 2017. Dahil sa pinalawig na investigasyon ng pulisya ay siniyasat nila ang lahat ng doktor at nurses ng departamento. Kumuha din sila ng mga expert na nagsasabing hindi namatay ang mga bata dahil sa sakit kundi sa pananakit ng ibang tao. Isa-isa nilang tiningnan ang mga shift ng nurses at kung sino ang mga nakatalaga sa bawat oras, araw at lugar. Lahat ng circumstantial evidence ng mga pulis ay nagtuturo sa iisang tao lamang at ito ay si Lucy Letby. Siya ang tanging nurse na nandoon at nag-iisang kasama ng mga sanggol na namatay. Matapos ang 1 taon na pagsisiyasat ng mga pulis ay inaresto si Lucy noong July 3, 2018 sa pagkakadawit niya sa kaso ng mga namatay na sanggol. Hinalughog ng mga pulis ang bahay niya sa Chester at ibinuhos ang kanilang atensyon sa buhay ni Lucy.
Kanila ding pinuntahan ang Liverpool Women's Hospital kung saan minsan siyang nagtrabaho. Pati ang bahay ng mga magulang ni Lucy sa Hereford ay pinuntahan ng mga pulis. Nakalaya si Lucy noong July 6 matapos makapagbayad ng piyansa. Ngunit dahil sa pagkakalap ng mga pulis ng ebidensya ay muling naaresto si Lucy noong June 10, 2019 sa mga kasong pagpatay at sa mas maraming kaso ng tangkang pagpatay. Pero matapos ang 3 araw muli siyang nakapagpiyansa at nakalaya. Si Lucy ay pansamantalang sinuspindi ng Nursing and Midwifery Council noong March 13, 2020. Dahil dito, hindi siya maaaring magtrabaho bilang isang registered nurse. Muli siyang inaresto noong November 10, 2020 at kinabukasan agad na nasampahan ng 7 kaso ng pagpatay at 15 kaso ng tangkang pagpatay. Ngayon ay hindi na siya pinayagang makapagpiyansa at muling ibinalik sa police custody. Itinanggi ni Lucy ang lahat ng kasong isinampa laban sa kanya. At sinisisi niya ang pagiging pabaya ng ospital sa kalinisan at kakulangan ng tao doon. Nagsimula ang paglilitis kay Lucy sa Manchester Crown Court noong October 4, 2022. Siya rin ay naghain ng not guilty plea sa mga kasong kinakaharap. Sa korte, inilabas ng prosekusyon ang sinulat ni Lucy sa kapirasong papel. Doon ay sinabi niyang masama siyang tao at ginawa niya lahat ng iyon. Nakasulat din doon na pinatay niya mga bata dahil hindi niya kayang alagaan ang mga ito. Ngunit depensa naman ng kanyang mga abogado ay naisulat lang niya ito dahil sa hinagpis niya sa mga pagbibintang ng mga doktor sa kanya. Natuklasan rin ng mga pulis na nagtatago ng mga medical records si Lucy sa kanyang bahay. Ang mga sensitibong papeles na hindi dapat nakakalabas ng ospital ay nakatago sa isang shopping bag na nasa ilalim ng kama ni Lucy. Dito nakasulat ang mga impormasyon tungkol sa mga sanggol at mga importanteng impormasyon tungkol sa kalagayan ng bata. Sa kanya namang diary ay nakalista ang initials ng mga sanggol sa petsa kung kailan ito namatay. At sa loob ng diary na ito makikita pa ang ilang piraso ng papel na may nakasulat na ayaw na niyang gawin ito. At sorry, hindi ka nagkaroon ng pagkakataong mabuhay. Nagsalita din si Lucy sa kanyang depensa at sinabing nasulat lang niya ang mga ito dahil inaakusahan siya ang may kasalanan kung bakit namatay ang mga bata. Naiiyak niyang sinabi na lumayo na raw ang mga kaibigan niyang nurses sa kanya na nakaapekto sa kanyang mental health at nawalan na siya ng tiwala sa kanyang kakayahan bilang nurse. Ngunit mapapansin na habang nasa witness stand ay naiiyak lang siya kung tungkol ito sa kanya o sa epekto ng kaso sa kanyang buhay. Ngunit kung ang mga sanggol ang pag-uusapan ay hindi siya nagpapakita ng kahit anong emosyon. Ngunit bakit nga ba ito nagawa ni Lucy? Sabi ng iba dahil gusto niyang mapansin siya ng isang doktor na kanyang kinahuhumalingan at makuha ang simpatya nito. Ang iba naman ay nagsabing nasiyahan siya maging parang isang Diyos na alam kung kailan mamamatay ang mga bata. Meron namang nakapagsabing tuwang-tuwa siyang tingnan na naghihinagpis at naghihirap ang mga magulang ng mga bata kaya't panay ang tingin niya sa Facebook accounts ng mga magulang ng kanyang mga biktima. Isa namang kasamahan ni Lucy sa ospital ang nagsabi na baka nayayamot ito na mag-alaga ng mga malulusog na sanggol dahil laging gusto niyang naa-assign sa Nursery 1 o ICU imbes sa 3 or 4 dahil dito makikita ang mga mahihina o may malubhang sakit ng mga bata. Kahit na walang direktang nakakita na may ginawa si Lucy sa mga bata at walang konkretong motibo, noong August 18, 2023 siya ay nahatulang guilty sa pagkamatay ng 7 sanggol at tangkang pagpatay sa 6 na sanggol at nasentensyahan siya na panghabang buhay na pagkakakulong. Noong December 2023, tuluyan nang natanggal si Lucy sa listahan ng mga registered nurse doon. At noon namang January 2024, si Lucy ay hindi pinayagang mag-apela sa kanyang hatol, ngunit muli siyang nagpasa ng application para makapag-apela sa judge. Sa ngayon, pinag-aaralan ng gobyerno kung paano matatanggal ang pensyon niya. Nakakainis ang kasong ito dahil sa kapabayaan ng ospital ay dumami tuloy ang biktima ng walang konsensyang nurse. Kawawa naman ang mga inosenteng bata na nagkataong natalaga sa pangangalaga ni Lucy. Yung akala mong magsasalba sa'yo sa kapahamakan, ang siyang magtutulak pala sa iyong kamatayan.
Ano ang nakikita niyong dahilan kung bakit niya nagawa ito? Dahil hanggang ngayon ay hindi niya inaamin ang pagkakasala, kaya't hindi natin alam ang kanyang mga motibo. Huwag mag-atubiling isulat ang inyong saloobin sa comment section. Isa na namang kwento ang inyong natunghayan at sana ay nagustuhan niyo ito at may natutunan. Bago ko wakasan ang videong ito, shoutout po kay Aaron Naray, Miss Emerlita Etkiba from Tabuk, Saudi Arabia, Miss Rosana Suzuki from Akita Ken, Japan, and to MTIM7HX. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag mag-atubiling i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.